Hontiveros gigil na gigil kay Pastor Apollo Kibuloy upang ito ay maimbestigahan sa Senado at makontempt para sa sarili niyang kapakanan o political interest. At isa na sa rason ay ang sobrang galit niya sa mga Duterte. Siyempre, wala na silang karer, wala na silang pag-asa pang makabalik sa posisyon. At dahil isinusuka na sila ng taong bayan, ang mga politikong ito na walang ginawa kundi mangamkam sa kaban ng pera ng taong bayan. At upang makasigurado siyang maikontempt, si Pastor Apollo Kibuloy ay gumawa siya ng manifesto na pagbutuhan ng mga senador kung sino ang susuporta at kung sino ang hindi na kailangan. Lalagdaan ito ng 8 tao o 8 senador upang hindi makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang naging batas ni Risa Hontiveros. Nag-ala Raffy Tulfo na. Nagdudunong-dunungan na walang alam sa batas dahil hindi abogada. Gusto pa niyang tugisin ang Kingdom of Jesus Christ assets. Why? At bakit interesado ka sa asset ng Kingdom of Jesus Christ na pag-ari ni Pastor Apollo Kibuloy? Napaghalataan ka talaga na isa kang corrupt na politician. Mabuti na lang at natunugan ito ni PRRD o Tatay Digong. Kaya biglang naging administrator si PRRD sa assets ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil very wise ang ating dating Pangulo. Kaya hindi nyo maisahan ang dating Pangulo na si PRRD. Kaya siya minahal ng taong bayan. Matalino na, may puso pa. Kaya kawawang Risa Hontiveros. Kamote ka lang compare sa katalinuhan ng dating Pangulo. Kaya pakinggan natin mga taong bayan ang kanyang mga pahayag laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pupunta ako sa hearing. Pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. And who you are to criticize Apollo Kibuloy, knowing that you have false witnesses with covered face masks. So you are no longer credible anymore. That Pastor Apollo Kibuloy will trust you. Alam natin, ang lahat ng ito ay utos ni Dilima, Lisas Magallanes upang gipitin si Apollo Kibuloy laban kay Duterte. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy. Ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Sa posisyon nyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na
ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors, parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayala lamang daw sa judiciary? May mga precedents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko ring ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito. Sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Sabi nila, wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Quiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least 3 nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinama ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. Paano kung walang employee-employer relationship? Yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan. Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor standards o sa occupational safety and health standards? Napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon.
Alam mo, Risa, you're just telling about yourself. Hindi mo alam ang pagiging missionary ay voluntary po yan. Alam mo yung word na missionary? It is also like your Catholic Church na merong congregation. Nagse-self-volunteer sila upang maglingkod sa Panginoong Diyos. Ganon din sa Kingdom of Jesus Christ na nag-self-volunteer sila para paglingkuran ang Panginoong Diyos to spread the word of God. Di ba sa Catholic meron yan? Catechism na nagbo-volunteer sila to spread the word of God. Naku, Risa, ub-ub ka talaga. Halos lahat ng religious group ay may ganyang sistema. Even the Jesus Christ of Latter-day Saints, yung mga Mormons, nagsi-self-volunteer sila to spread the word of God. Sa buong mundo, na walang sweldo ito. May allowances, food and shelter, and free travel pa. Huwag mong sabihin na napaka-ignoramos mo sa mga batas ng religious group. Dahil yung mga nakuha mong mga witnesses ay mga sutil sa Kingdom of Jesus Christ. Ayaw magsilbi. Give up na sila. Dahil lumayas na ang mga ito. Magmula nung nakatikim ng libreng pabiyahe around the world mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Noong kasagsagan ng pandemya. At pati ba naman ang love tithes offering ay pinakikialaman mo? Bawat religious meron yan. Hunghang ka. Ang lahat ng mga yan ay pawang paninira na nanggaling sa mga sutil na mga bayad na witnesses mo na nakakovered pa ng mask. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Hi Risa, napaka-over-exaggerated mo. Gawa-gawa mo na lang yan. At sa mga false witnesses mo, dahil galit sila kay Kibuloy. Lalong-lalo na ikaw, si Trillanes, Lisa Smags. Kaya no wonder na kung ano-anong mga tahi mong mga kwento upang papanig sa'yo ang mga taong bayan. My God, Risa, wala nang naniniwala sa'yo. Kung meron man, yung mga minions mo natalunan. Yung donasyon naman, lahat ay nanghingi ng donasyon, even your religion mo. Kaya huwag kang magsisinungaling at manggigipit ng tao just to drop para sa political career mo. Nalaos ka na. We were not born yesterday. Risa Hontiveros, mas marami pang makabuluhang ginawa si Pastor Apollo Kibuloy kumpara sa'yo na wala. You're just a waste politician. Wala kang ginawa kundi magsasayang, gagastos ng pera sa pera ng kabanang bayan para sa sarili mong interes. Meron silang legal counsel, kaya huwag kang ampalaya upang pakialaman ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Meron silang legal counsel. Leave it to them. Huwag kang atat na paghalataan ka tuloy. Nainggitera. 20 years. 20 years. Nanay mo 12 years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Nanay mong mga pamilya direct na. Dili ako lang. Ikaw lang. Ano? Sa Bisaya diya. Ano naka-decide ko? Naka-decide. Naka-decide mag-worker? Oo po. Matagal ako ang member. Young people ako sa una. Tapos, and every year kasi we have youth camp, like youth congress. So once I attended it, I feel that I want this kind of life. I want to dedicate my life to that. Unsay pagtanaw nimo kay pastor, iyang karakter? With the father, actually, si pastor, napakabuutan si Sir. Ay, pindaw ko meron. The father, he always looks beyond who we are, and pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago dyan. Ang hindi na masyadong maintindihan meron yung iba, yung disiplina, di ba? Ikaw, you have undergone discipline also, di ba?
Part and ano yan siya, part and partial sa kingdom. Siyempre, may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So, kailangan mo yan harapin. Pero pag magpag-obos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, diligid ka madugay diri. Muna akong masusti. How about the accusations that being... ano yung Tagalog kahit Tagalog? Para kayo. Nakikinig mo ng Tagalog? Opo. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kim? Actually, kilala namin yung nag-assista kay Pastor. Sa una kami na parang same batch kami. Halos kasabay kami ng full-time. Halos kasabay kami ng worker. So, kilala namin sila. At unlike sa akin, more sila nag-stay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So, sila, araw-araw kasama nila si Pastor. Ako, twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal mag-stay ako ng 4 months. Malad sila, nakasama nila si Pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Which is hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At nagbalik-balik sila kami. Sabay kami umuwi sa Ukraine. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang sitwasyon. Anong panawagan mo sa kanila? Wala kami connection. Actually, nakakapagtaka kami na ano naman sila. Nagbagong kanilang testimony, nagbana. Ito ang reason bakit sila lumabas. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statements nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano ba dahilan mo? Iba-iba nang gusto nila magkaroon ng pamilya, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, lakwatsa sa labas. Iba-iba na kanilang dahilan. Nagsimula yan, Mary, nung Pandemic. Wala nang travel eh. Oh. Before pandemic, every year nagsa-travel tayo eh. All over the world. So they are with us. Nung nagsa-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. Saka with 5-star hotel, 5-star ang pagkain, lahat. Masaya yung, nung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo, nakita ko nagbago na yung nila, temperament nila. Kasi, siguro sabi lang malungkot ng buhay dito. Hindi man Ulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita. Pero hindi yun ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si Pastor, nasasabihin nila rin Sa travel pa. nakakaloka naman. Makulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilan taon ako na na-convert? Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ano naman, ang witnesses na galing dito, kami mga workers, kilala kami sa kanila. So, dapat, para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila na lang mag-introduce at mag-invite na taga dito ng mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila. Nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan po kami. In a sea of frowns, be the one who smiles. So, para maging fair, dapat pakinggan po kami.
all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation. At nakikita namin yun sa mga video, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo na volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, din namin, we will open up our site so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakaka-apekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman na-apekto sa amin kasi mula sa pagsimula pala na ministry, marami ng mga aktivisyon. Lalo na yun na global at very blessed talaga ang ministry. So, napakamalaki ang gawain ng kingdom. International na, lalong-lalo meron ng Philippines. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maroon ng kanyang reputasyon at credibility. Yun ang mas... May book yan ng kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, kulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin, rape. Lalo na, minor, rape. Masakit yun. Saka didikit yun. O ako, I don't care. Kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ako naepektuhan. Silang naepektuhan. Silang lugi. Pero nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kuweba eh. O, nasa TV, nasa lahat. Ay yung mga nakusa na yun, umawit pa sa kwaryo, nagsusolo pa yun. Meron ba na-read na ang saya-saya? At 7 years, babalik-balik na. Balik-balik nila sa rapist. Napakano sila. Pinagpala naman. So what is your short in final message to them? Ay, sa nag-akusasa. Yes. Ay, wala na kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who throw the first blow. So na yun, kami magdidepend na kay Pastor. Na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.